Ito kasi si Neil Ramos ay nagmumotor ito, Miss Ray. So, gusto niya talaga, kasi nagmumotor tapos nangitim na siya. Oh. So, paano naman yung sunscreen? Kaya lang, kaya naman lalaki ito, parang nahiyata siyang bumili ng Bell Dolls, lalaki, di ba? Pero wala ka bang brand na parang kasi sabi mo 20% lang talagang ano ng mga male na clients mo, di ba? Pero hindi kaya sila na medyo na, kasi wala nga, Bell Dolls ang product, tapos pang lalaki ang product. Kasi yung Bell Dolls natin may drinks, may collagen doon dito. At kailangan yung mga lalaki umiinom din ng collagen. Kasi yung aging nandyan na yan eh. Dinedelay lang natin ng konti yung signs of aging. So parang yan, si Jerilyn nasa Beauty Derm. Kasi gusto ko na mas mai-push din natin yung Bell Dolls para mas makilala yung mga lalaki na kailangan gumamit ng skincare. At saka, di ba kahit lalaki naman magmumukha akong doll, bakit si Barbie sa si Ken? Oh, si Ken. Oh, so si Sir, si Ken. Kailan kahit doll. Saka sir, talagang reassure yan talagang that's the lightest lightest sunscreen ever. Saka may mga nag-message sa akin na media friends, hindi ko na babanggitin kasi baka mag-share na siya. Joke lang. Hindi, sinasabi talaga nila na, uy, totoo ba yung chismis ha? Very light. Kasi ibang tao talaga ayaw mag-lotion, ayaw mag-sunscreen. So ito dito napakadali at ito kahit na spray mo, hindi siya malagkit. Kaya Sir Neil, madadagdagan yung kagapuhan mo dito sa product na ito. Nagmumotor siya everyday. Nagmumotor din po si Dennis. Kaya po siya yung best na endorser natin. Ng sunscreen. Sa pagdating sa career mo, syempre nasunod-sunod yung mga projects, like yung mga offers dumami ba o mas namimili ka na? After po ng Metro Manila Film Festival, actually medyo malakas po yung impact nun sa aking career dahil sa mga recognitions na natanggap ng aming pelikula. Masasabi ko na parang feeling ko nagkaroon ng second wind yung career ko dahil doon. Katulad niyan, pumasok po itong Beauty Derm na endorsement at yung mga iba pa. Basta sobrang thankful lang po ako sa lahat ng mga nangyayari. And hindi naman po tumatanggi sa mga proyekto, kundi mas namimili lang ng kung ano talaga yung pabagay sa amin at sa aming mag-asawa. Mas sinasala mo na ngayon. Di ba? Mas pinag-iisipan ng mabuti dahil syempre po, mas marami pong mga responsibilidad, lalo na kami ay nakikilala bilang isang pamilya. So minsan mas umiiwas mo sa mga mas sensitive na sa mga tema, yung mga ganun. Marami na kayong kinoconsider, di ba? Yes. Pero kumusta kayo ngayon ni Jerilyn? May magkasama kayo sa isang series, di ba? Tapos lumalaki na rin yung anak nyo. Mas less na ba yung stress? Hindi na masyadong, hindi ko naman sinasabing nag-aaway kayo palagi, pero yung iba na yung pag-handle ninyo pagdating sa kapag may mga challenges or may mga problema kayong hinaharap? Yung mga problemang hinaharap, mga stress, natural lang po talaga yan sa mga buhay ng mga tao, lalo na sa mga mag-asawa. Pero sa haba na ng pagsasama namin ni Jen, talagang masasabi ko na nag-develop na kami bilang mga partners sa isa't isa. Nagiging mas productive na kami. Kaya ngayon, sobrang thankful kami sa lahat ng mga blessings na dumadating sa buhay namin. Ngayon, magkasama kami sa mga tao na tumulong sa'yo along the way. Huwag kang makakalimot. At laging magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na natatanggap. Yun, Tito, gusto ko lang i-add, tama yung sinabi ni Dennis. Bakit hanggang ngayon yung mga, kahit hindi na lumalabas, yung mga artista na endorsers ko, sinasabi na iba, tanggalin mo na kasi hindi na sikat yan, hindi na gano'n. Hindi po gano'n ang buhay eh. Dapat maging loyal ka rin na friend. Kasi, di ba, kahit may darating dyan na mas mayaman, mas sikat, gusto ko kasikatan nawawala yan. Ang pera nawawala din yan, ha? So tandaan natin na may iwan sa buhay natin mga totoong kaibigan, kapamilya. We need to value them also. Kasi sila yung kasama natin sa hirap at ginhawa. Kaya whatever happens, hanggat kaya ko, mag-i-stay at mag-i-stay yung mga mahal na mahal ako. Yes! Yes! Mas lumalim yung friendship. Opo.
last na lang natanong ko follow up ko lang kay Dennis. Marami na rin ngayon yung tinatawag na blended family. Ikaw may anak ka kay si Calix, di ba? Bago yung kay Jeneline. Si Jeneline, meron din si... Kamusta yung samahan ninyo? Since even Carlene, very vocal din siya na nagpapatid. Ang ganda ng relasyon nila ni Jeneline sa pagpapalaki din ninyong lahat sa anak ninyo, sa iba, di ba? Yung kanya-kanyang anak ninyo. Mas okay, kamusta yung samahan ninyo ngayon? Kasama yung mga magkakapatid din, di ba? Kami po kasi medyo mga ilang taon na rin kaming magkakasama. Hindi ko naman ikakaila na sa umpisa, syempre talagang merong mga challenges, mahirap pagsamahin, mga hindi magkakadugo, di ba? Syempre, pero pagka nanaig yung pagmamahal and talagang vinalue mo yung kung gaano ka-importante yung isang tao dun sa pamilya ninyo, magiging maganda yung pagsasama ninyo, mas magiging magaan. Pag natanggap nyo na yung isa't isa, magiging maganda na yung flow ng lahat. Siyempre sa umpisa, kailangan talaga mag-effort, kailangan walang susuko talaga. At ngayon naman, nararamdaman namin na mas maganda na yung pagsasamahan, kaya rin siguro napapansin ng mga ibang brands yung samahan namin bilang isang pamilya, na kahit na hindi kami magkakadugo, syempre solid pa rin yung samahan namin. Yun yung pinaka-importante. Kumbaga, hindi nasusukat sa dugo. Sa puso, sa quality ng time na binibigay mo, yun lahat yung mas nagmamatter. At mas naging close, gaano ka-close si Jazz, saka si Calix, tapos ano sila as kuya kay Dylan, gano'n. Natutuwa ako sa kanilang dalawa dun sa mga lalaki namin dahil first time namin nagkaroon ng isang bunso, mas babae pa. Kumbaga, napaka-thankful ako na meron siyang mga kuya na laging nagbabantay sa kanya, taga-suporta, taga-pagtanggol niya, paglaki niya. Natutuwa ako na napaka-harmonious na nung pagsasama nilang lahat at nararamdaman ko yung pagmamahal na nararamdaman din nila sa isa't isa. Thank you, Congrats.